The core message in Judges 16 isn't just about Samson's downfall or a warning about bad relationships. It's a prophetic spotlight on Jesus. Samson's whole life, and especially his final moments, are a living prophecy about Christ. Samson was set apart before birth, chosen to deliver Israel, just like Jesus was set apart to save the world. Both had miraculous births, announced by angels. Samson was betrayed by someone close to him for silver, just like Jesus was betrayed by Judas for 30 pieces of silver. Samson was handed over, mocked, blinded, and bound, just like Jesus was mocked, beaten, and bound. And here's the clincher. Samson stretched out his arms between two pillars and died to defeat Israel's enemies, bringing victory through his own sacrifice. Jesus stretched out his arms on the cross, dying to defeat sin and death for all of us. Samson's hair, the sign of his covenant, was cut, but it grew back, pointing to restoration and resurrection. The whole story is a shadow, a sneak preview of the true deliverer, Jesus Christ. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, alalahanin mo ako, ipinamamanhi ko sa iyo, at palakasin mo ako, ipinamamanhi ko sa iyo, minsan lamang, O Diyos, upang makapaghiganti ako sa mga Filisteo sa aking dalawang mata. Mga Hukom 16, versikulo 28. KJV. Ang pangunahing mensahe sa Hukom 16 ay hindi lang tungkol sa pagbagsak ni Samson o isang babala tungkol sa masamang relasyon. Ito ay isang propetikong pagbibigay diin kay Jesus ang buong buhay ni Samson. Lalo na ang kanyang huling sandali ay isang buhay na propesya tungkol kay Kristo. Si Samson ay inilaan bago pa man ipanganak, pinili upang iligtas ang Israel. Katulad ni Jesus na inilaan upang iligtas ang mundo, pareho silang nagkaroon Nang himalang kapangangakan na inihayag ng mga anghel, si Samson ay ipinagkanulo ng isang malapit sa kanya para sa pilak, katulad ni Jesus na ipinagkanulo ni Judas para sa 30 piraso ng pilak. Si Samson ay ipinasa at tinukso, pinulag at kinapos, katulad ng pagtutuya, pagpalo at pagkapos kay Jesus. At ito ang pinakamahalagang punto. Inunat ni Samson ang kanyang mga braso sa pagitan ng dalawang haligi at namatay upang talunin ang mga kaaway ng Israel. Nagdala ng tagumpay sa pamamagitan ng kanyang sariling sakripisyo. Inunat ni Jesus ang kanyang mga braso sa krus na matay, upang talunin ang kasalanan at kamatayan para sa ating lahat. Ang buhok ni Samson ang tanda ng kanyang tipan ay pinutol, ngunit tumubo itong muli na nagpapahiwatig ng pagpapanumbalik at pagkabuhay na muli. Ang buong kwento ay isang anino, isang maikling pagtingin sa tunay na tagapagligtas. Si Jesus Cristo.
Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.